Kumusta po? Maganda yung awit, di ba? People need the Lord. So, sana yung pagkakataon na ito ay makatanggap kayo ng biyaya ng Diyos. No? Ang Kailaway po ay bahagi ng Batangas, kung hindi niyo po alam. Nasugbu, Batangas siya. Doon po ako naka-assign. Ayan. Kaya magandang pagkakataon na binigyan tayo ng chance makapag-aral ng Biblia at kami naman mga Pilipino ay binigyan din ng chance para makapagdala ng Ebanghelyo dito sa inyo dahil malayo kayo sa Pilipinas. Kaya kayo ang sinusundan ng Ebanghelyo, di ba? So kaya sana this time is a precious time, di ba? Yung iba siguro namamasyal pero tayo makikinig tayo ng salita ng Diyos. Okay po? So bago tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Dakila naming Panginoon na makapangyarihan sa lahat na siyang nagligtas sa amin. Realize namin noon na kami po ay mga nabuhay sa kasalanan, nahiwalay sa iyo, subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ibinigay ang aming Panginoong Hesus upang ang sinumang sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kami na mga iniligtas po ninyo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng Panginoon ay nagtitipon ngayon dito sa isang lugar upang magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, upang lumago ang aming buhay Kristiyano. At sa pagkakataong ito, kami din po ay nagpapatuloy na nag-iibanghelismo upang maipangaral ang dakilang kaligtasan sa mga tao na naghahanap nito. Kaya sa araw na ito, sa simula ng aming Bible Seminar, pakibigyan niyo po kami, Panginoon, ng bukas na isip at puso. Nawa ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos ay kumilos sa aming kalagitnaan upang maunawa namin kung ano po ang dakilang layunin ng Panginoon kung bakit kami nabubuhay pa sa ngayon. Pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Nawa po, Panginoon, ang katotohanan ay mahayag. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po? Okay, dito po sa Lucas, chapter 16, isang mayamang lalaki at si Lazaro. Okay. Babasahin ko po sa inyo, beginning verse 19. Mayroong isang taong mayaman, nagsusuot ng kulay ube at pinong lino, nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan, nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro, na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Verse 22, at nangyari, namatay ang pulubi, siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, namatay din naman ang mayaman at inilibing. Mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang kandungan, siya'y sumigaw. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Okay po? Okay, tignan natin yung mga talatang ito. Una, binanggit dito yung lalaki ay ano daw? Mayaman. Yung mayaman, wala siyang problema sa pisikal na katawan. Tama po? Nasa kanya yung lahat ng bagay. Dito sa mundo, masaya siya. At sabi, nagpipista siya araw-araw sa maraming pagkain. Hindi linggo-linggo, hindi buwan-buwan, araw-araw. So, sa tingin nyo, masarap ba yung buhay niya? Masarap yung buhay niya, di ba? Dahil meron siyang kayamanan, nagpipista siya araw-araw, masaya siya. Wala siyang problema sa kanyang katawan o pangangailangan ng kanyang katawan. Tama po? Pero si Lazaro, ang sabi po dito,
Sa kanyang pintuan, nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro. Si Lazaro, pulubi siya, pero meron siyang pag-asa sa Diyos. Mahirap yung kanyang kalagayan, pero meron siyang pag-asa sa Diyos o umaasa siya sa Diyos. Tama po? Yung lalaking mayaman, maganda yung kalagayan niya, pero wala siyang pag-asa o wala siyang pagdepende sa Diyos. Tama po? Si Lazaro, may problema ba siya sa katawan? Sa physical? May problema siya, di ba? May problema siya sa pangangailangan ng kanyang katawan. At siya ay, sabi po dito, nakahandusay isang pulubi na ang pangalan ni Lazaro puno ng mga sugat. So dito sa mundo, pag tinignan natin yung dalawang taong ito, masasabi ng iba na kawawa naman si Lazaro. Buti pa yung mayaman, ang ganda ng kanyang kalagayan, kumakain siya ng masarap, di ba? Dito sa mundo. Pero sabi po, si Lazaro na naghahangad na makakain mula sa nahuhulog sa hapag ng mayaman, maging ang mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. Tama po? So kawawa naman si Lazaro. Pero sa verse 22, may nangyari. Ano daw po? Namatay ang pulubi. Siya dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham sa paradise. Tama po? Tapos, namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades, ano po yung Hades? Doon siya nagdurusa. Mula sa Hades, na kanyang pinagdurusahan, tumingala siya at nakita si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya sumigaw, sinabi, Amang Abraham, mawa ka sa akin. Baligtad na yung sitwasyon. Tama po? Dito sa mundo, walang problema yung lalaking mayaman. Dahil sa kumakain siya, masayang buhay niya, pero may problema ba siyang isa? May problema siya sa espiritual niyang kalagayan. Tama po? Si Lazaro, walang problema sa espiritual niyang kalagayan, pero may problema siya sa physical na sitwasyon. Tama po? Dahil si Lazaro ay may pag-asa sa Diyos. Ang problema, yung lalaking mayaman, nung dumating yung kamatayan, pwede pa bang solusyonan yung problema niya? So, nung umalis siya sa mundong ito, saka lang niya nalaman na may problema siya. At ang sabi, magkaiba yung kanilang pinuntahan. Tama po? Yung lalaking, si Lazaro, dinala sa paradise, pero yung lalaking mayaman, saan siya? Sabi po dito, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ang problema sa ating panahon, ang tao, gusto nila yumaman kahit walang Diyos na kilala. Gusto nila kumita ng pera kahit walang Diyos, okay lang, di ba? Kahit hindi nila maisip yung kalagayan ng kanilang espiritu. Tama po? Wala silang pakailam kung ano ang kalagayan ng kaluluwa. Basta ang nasa isip nila, may pera, may trabaho, may kayamanan, okay na yon. Pero ang problema pagkatapos ng buhay dito. Tama po? Kaya kung gusto lang ng tao yumaman, tapos pagkatapos ng buhay dito, aalis, pupunta dito sa maghihirap sa apoy na ito, gusto niyo ba ganon? Gusto ba ng tao ganon? Kayo, gusto niyo ba ganon? Kaya yung ini-invite mo yung tao, dumalo ka sa Bible seminar, makinig ka ng salvation. Sa kanila, ay, next time. Hindi pa nila naiisip yung magiging problema nila pagkatapos ng kamatayan sa ngayon. Tama po? Pero, sa tingin nyo, yung lalaking mayaman, nang namatay at humarap sa Diyos, pwede pang solusyonan ng problema niya? Wala na siyang pagkakataon. Kaya this Bible seminar is a good chance, hindi ba? Sa mga taong wala pang tunay na kaligtasan. Dahil kung dumating ang kamatayan, wala nang pagkakataon. Kaya nga ho, medyo mahirap yung sitwasyon dahil ang layo pa ng speaker pumunta dito para mag-deliver ng gospel, hindi ba? Gaano kahalaga sa paningin ng Diyos yung kaligtasan para mangyari ito, tama po? Although ngayon daw ay Chinese New Year, pero nandito kayo. Yung
in-spend yung time dito ay mananatili hanggang sa kabilang buhay, pero yung kasiyahan ng katawan pagdating ng time ay maglalaho. Tama po? So kaya sabi po dito, yung mayaman, masaya siya nung nabubuhay. Sa palagay ko, marami ngayon na nagsasaya, nagkakainan, nagsasayahan, di ba? Kaya dapat bago dumating yung panahon na yon, maisip ng tao na hindi lang siya nabubuhay sa katawan. Tama po? Nabubuhay din siya saan? Ang sabi ng Biblia ay nabubuhay din ng tao saan? Meron din siyang kaluluwa. Tama po? Kaya iniisip lang ng mayaman yung kasiyahan ng kanyang katawan. Tama po? May pagkain naman ako, okay lang, masaya kami, go on, di ba? Pero hindi niya naisip meron siyang katawan o meron siyang kaluluwa. Pagdating ng araw, yung kaluluwang ito, hindi niya alam na mahuhulog dito. Tama po? Bakit po? Maaari, binigyan siya ng maraming chance. Makinig ka ng kaligtasan mo, makinig ka ng Bible seminar, makinig ka ng salita ng Diyos. Siguro iniisip niya, ano pang kailangan ko dyan? Meron naman akong kayamanan, may pera naman ako, kumakain naman ako. Ano pang kailangan ko sa iyo, di ba? Pero hindi niya naisip yung pangangailangan ng kanyang kaluluwa. Kahit na marami siyang pera. Tama po? Kaya this time, pag-aaralan natin yung pangangailangan ng espiritu ng tao. Tama po? Yan ang i-discuss natin ngayon tungkol sa kaligtasan. Mahalaga po yun, hindi ba? So kaya yung topic natin ngayon ay mahalaga. Sa umpisa, tungkol sa Bible, tapos yung creation, yung espiritu, tapos yung buhay, and then eternal destiny. Ito yung tatalakayin natin ngayon. Okay? Una, ano ba yung kalooban ng Diyos para sa tao? What is the will of God for the man? Ano bang kalooban ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na tayo yumaman? Yung lalaking mayaman di ba? Mayaman siya pero hindi niya alam yung kalooban ng Diyos. Meron pa nga sa Bible yung lalaking mayaman nagtanong kay Jesus Guro, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Actually, kahit may pera siya, wala din siyang buhay na walang hanggan. Hindi niya kayang bilhin ng pera yung buhay na walang hanggan na dahil ba may pera siya, bayaran ko na lang yan para makapasok ako sa langit. Dahil mayaman naman ako. Pwede ba yon? Hindi pwede yon, di ba? Kaya, ano ba yung kalooban ng Diyos? Yun ang pag-aaralan natin. Sabi ng Biblia, yung kalooban ng Diyos, pakibasa po, 3:1, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumasampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ito yung kalooban ng Diyos, hindi ba? Ang sabi dito, magkaroon. Kung gusto ko magkaroon ng pera, magtatrabaho ako maigi. Kaya kayo nandito, gusto niyo magkaroon ng pera, no? Tama po? Dahil nagtatrabaho para magkaroon ng pera. Kung gusto ko magkaroon ng pagkain, magluluto, maghahanap ako para magkaroon. Tama po? Pero kung gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi ikaw ang gagawa. Tama po? Ito ay kaloob ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, may sinasabi ang Biblia. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Tama po? So you need to listen carefully the words of God para maintindihan mo kung paano ako magkakaroon nito. Tama po? Yung iba ba, meron na? Nagkaroon na? Nagkaroon na ba kayo, yung iba, ng buhay na walang hanggan? Yung iba kasi, iba-iba ang pagkakaroon nila. Paano ka nagkaroon? Baka nagsikap ka, kaya ka mayroong buhay na walang hanggan. So walang ganun sa Bible. Di ba? Kaya ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Kaya sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ang sabi po dito, nais ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Ano bang kaligtasan ang gusto ng Diyos sa atin? Actually,
ang ating katawan ay hindi pwedeng maligtas sa kamatayan. Kahit na anong mangyayari, mamamatay pa rin at mamamatay pa rin. Tama po? Subalit, binabanggit dito ng Biblia yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Tama po? Kaya kanina sinabi dun sa Bible, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan na hindi kayang pumatay ng espiritu. Matakot ka sa may kayang pumatay ng katawan at ng kaluluwa. So yung kaluluwa ay may buhay, yung katawan wala. Okay? Kaya dapat yung kaluluwa mo ay maligtas. Tama po? So yun yung pinakamahalagang topic natin ngayon. Salvation. Kaya sabi ng Diyos, ang Diyos ay nagnanais na lahat ng tao. But of course, bagamat nais ng Diyos lahat ng tao, pero hindi lahat. Tama po? Siguro nag-invite kayo, di ba? Mag-street evangelism tayo, mag-invite tayo para maibahagi yung salvation. Kasi gusto ng Diyos maligtas sila. Walang ibang paraan, di ba? Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, pwede sila maligtas. Pero paano kung tumatanggi sila? Tinatanggihan nila yung pinakamahalagang regalo na dapat gusto ibigay ng Diyos sa kanila. Tama po? Kaya nga, sabi kanina ni Brother Dong na hindi tayo nandito para dalhin sa church. Nandito tayo para kayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Tama po? Yun ang purpose. Kaya yun ang nais ng Diyos. Sabi rito, darating ang araw, may dalawang destiny ang tao. Okay? Ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. So, merong dalawang destiny ang tao sa walang hanggang kaparusahan at sa buhay na walang hanggan. Ngayon, sabi ng Biblia, dalawang walang hanggang destiny. Tama po? Saan ba kayo? Siyempre, walang gusto pumunta sa walang hanggang kaparusahan, di ba? Walang gusto dyan. Ang problema lang, para maligtas ka dyan, kung ayaw mong makinig ng kaligtasan. Kung ayaw ng tao, kahit gusto nila sa buhay na walang hanggan, hindi sila makakapunta doon. Kaya yun yung pinakamahalaga. Darating ang araw, mapupuntahan ng tao yon. Okay? Kaya yung buhay na walang hanggan, makapunta ka sa langit. Tama po? Yun yung ibig sabihin ng Diyos. Kasi kahit mayaman ka, kahit may pambili ka ng pamasahe papuntang langit, hindi pa rin pwede. Tama po? Mayroong paraan ang Diyos kung paano ang tao makakapasok sa langit. At yon ang dapat nating malaman. Tama po? Hindi yung iniisip ko, hindi yung alam ko, kundi yung sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Biblia. Okay? Kaya yung walang hanggang kaparusahan, maaari dumating ang time, mahulog sila dito sa lugar na ito. Tama po? Kaya mahalaga po yung buhay. Kaya yung time na ito ay very precious para sa inyo, di ba? Lalo na kung hindi pa kayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So sabi po ng Biblia, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos. Na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Gaano karami ang taong nakakakilala kay Jesus? Kung ang Catholic belief ay nasa mga 70 to 80%, lahat sila naniniwala kay Jesus. Tama po? Pero, dahil ba naniniwala sila kay Jesus, pupunta na silang lahat sa langit? Hindi po. Tama po? Kaya may mga tao na iniisip nila, kilala ko naman si Jesus Pero, sabi po, kung katulad ng ganitong pagkakilala lang, yes, kilala ko naman si President Marcos Ang problema, kilala ka ba ni President Marcos? Kaya maraming tumatawag kay Jesus, Jesus, Lord, pero kilala ba talaga sila? So, yung pagkakilala sa Diyos ay hindi galing sa sarili nating paniniwala o kaalaman. Yung pagkakilala sa Diyos ay ipinapakilala ng Biblia kung sino ang Diyos. Ngayon, kung nakikilala ng tao si Jesus nang wala siyang nalalaman sa Biblia, hindi niya tunay na kilala si Jesus. Tama po? Kaya mahalaga po yon. Kaya dapat makikilala mo si Jesus sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay?
Kaya mahalaga po yun. Paano natin makikilala si Jesus? So, merong 4 na bagay para makilala natin ang Diyos. Okay? Una, Bible. Okay? Yung Bible, pwedeng sinasabi niya kung sino si Jesus at kung sino ang Diyos. Pangalawa, history. May mga nangyari nung unang panahon kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Yun ay nakasulat. Pangatlo, dapat may ebidensya, di ba? Kung naniniwala ka ng walang ebidensya, yun po ay mythology or paniniwalang walang batayan. Tama po? Pang-apat, dapat yung mga facts meron. Alam natin. Okay? So, sa pamamagitan nito, makikilala natin kung sino ang Diyos at kung sino si Jesus. Dito po sa John chapter 5 verse 39, sabi po, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol kanino? Kay Jesus. Kaya yung Biblia nagte-testify, tama po? Nagpapatotoo. Nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Kaya sabi po, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Yun yung Old and New Testament. Kaya nga, kung nalalaman mo yung salita ng Diyos, nakikilala mo kung sino ang Diyos. Okay? Kaya maraming mga naniniwala sa Diyos pero walang alam sa Biblia, di ba? Hindi sila nagbabasa. Kung ganon, yung nakilala nilang Diyos ay false God. Tama po? So sabi po dito, sapagkat sa aking pagdaraan, sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang di kilalang Diyos. Kahit sa panahon ng mga disciples, sa panahon ni Pablo, may mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, pero tumatawag sila sa Diyos. May kilala silang Diyos, pero hindi sila kilala ng Diyos. Okay? Kaya doon sa Mateo chapter 7, mapapansin natin, sabi nila, Panginoon, nangaral kami sa pangalan mo. Di ba? Nagpagaling kami sa pangalan mo. Di ba? Nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Mateo chapter 7 verse 23, I never know or knew you. Tama po. Pero may sigasig ba sila? Masipag, may sigasig. Sabi nila, nangaral kami, ibig sabihin, nag-i-evangelize sila. Di ba? Nagpagaling sila. Maraming mga miracle ang ginawa nila sa pangalan ni Jesus. Tama po? Pero, sabi ni Jesus, hindi kita kilala. Baka marami ngayon ganon gumagawa, di ba? Nagdidepende sila sa mga bagay na miracle, mga gawain nila na iniisip nila ito ay para sa Diyos. Okay? Kaya kailangan nating suriin yung ating pananampalataya kung tama ba. Tama po? Dahil marami pong pananampalatayang parang tama pero kung susuriin mo, mali naman. Tama po? Katulad nung sa Matthew chapter 7 verse 23, ginagawa ba yun ng mga ligtas, mga aral? Yes. Ginagawa din ba yun ng mga hindi ligtas? Yes. Nagpapagaling ba sila? Yes. Pero sabi ni Jesus, hindi kita kilala. Dapat nating suriin kung tama ba yung pananampalataya ko sa harapan ng Diyos. Kasi darating ang araw, wala na ang pagkakataon pa. Katulad ng lalaking mayaman. Busy siya eh. Tama po? Maaari, yung kanyang isip, meron siyang kontento siya kung anong meron siya. Wala siyang alalahanin tungkol sa kalagayan ng kanyang espiritu. Tama po? So, pag pumunta tayo sa abroad, kanyari ako pumunta dito, anong kailangan ko? Passport. No? Kaya nung sinabihan ako ni Pastor Jingsong at ni Pastor Park Yungson, so akala ko okay pa yung passport ko, yung pala expired na. So nag-apply muna ako passport para makapunta dito. Kung walang passport, hindi ako makakapasok dito, di ba? Hinarang nga ako sa immigration eh. What is your purpose here? Sabi sa akin, are you a priest or are you a pastor? Yes, I am a pastor. Sabi niya, until when?
Sabi ko, 23, February 23. Okay, hindi na ako tinanong ng marami. Tinignan yung passport ko. So, nakapasok ako dito sa Hong Kong. What about kung pupunta tayo sa langit? Anong kailangan? Passport din? Anong kailangan? Kailangan natin Biblia. Tama po? Kailangan yung Biblia, malaman natin kung ano ang sinasabi sa atin. Okay? Kaya kung pupunta ka sa langit, kailangan mo makinig. Sabi ng Bible, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. So, kung makikinig ka ng Biblia ng maayos at ng tama, hindi ka dadalhin sa impyerno. Hindi ka dadalhin sa mali. Dadaling ka ng Biblia sa langit sa tamang pananampalataya. Okay? Kaya, yung layunin ng Biblia ay malaman natin yung daan ng kaligtasan. Tama po? This is the purpose of the Bible. Okay? So, kaya doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, pwede pong pakibasa, 3-1. At kung paanong mula sa pagkabata, iyong nalalaman ang mga kasulatan na makakapagturo sa iyo tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang sabi po, yung banal na kasulatan ay makakapagturo. Tama po? Makakapagturo sa iyo. Ano ang ituturo sa iyo ng Biblia? Yumaman ka? Dumaming pera mo? Ano po ang tinuturo daw, sabi ng Biblia? Tama po? Yung kaligtasang tinutukoy dito ay yung binabanggit sa Mateo chapter 10, verse 28. Okay? Ang sabi dito, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan niyo sa makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa... Yung kaligtasang tinutukoy dito, hindi kaligtasan lang ng iyong katawan, kaligtasan ng iyong kaluluwa. Tama po? Importante ho ba yun? Yes, this is a precious. Tama po? Kaya sabi po, sabi ng Biblia, sa 2 Timothy, ang banal na kasulatan ay makakapagturo. Tama po? Ituturo ka papunta sa kaligtasan sa pamamagitan daw ng ano? Hindi sa pamamagitan ng personal decision, hindi sa pamamagitan ng sariling kalooban, hindi sa pamamagitan ng mga experience, sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya may nilalaman, di ba? May history, may evidence, and may facts. So, through this kind of history, yung truth doon natin nalalaman. Tama po? So, kung ganon, yung pananampalataya ay hindi po galing sa religion, galing sa history ng Biblia. Galing sa mga ginawa ng Panginoon at isinulat sa Biblia. Tama po? So, kung wala kang knowledge tungkol sa Biblia, maaari yung kaalaman mo tungkol sa Diyos galing lang sa ibang mga religion. Galing lang sa mga tungkol sa mga tradisyon. Tama po? Pero sabi dito, yung Biblia, ituturo tayo patungo sa daan ng kaligtasan. Katulad ng lalaking mayaman, maaari hindi niya hinanap yung pangangailangan ng kanyang espiritu. Maaari sa kanyang katawan, satisfied naman siya, may pagkain siya. Iniisip niya, okay naman ako ngayon, yung buhay ko, araw-araw masaya. Pero hindi niya naisip na kailangan niya ng kaligtasan. Tama po? Siguro marami dito. Magtatrabaho lang ako sa Hong Kong kasi gusto kong kumita ng pera. Pero siguro hindi niyo iniisip na kailangan niyo ng kaligtasan o kailangan ng kaluluwa. Kasi gusto niyo lang magtrabaho at kumita. Pero yun lang ba talagang kailangan ng tao? Kung hindi ka binigyan ng kaluluwa, di mo kailangan kaligtasan. Tama po? Kung wala kang kaluluwa, di mo kailangan mapunta sa langit. Pero dahil binigyan tayo ng katawan at ng kaluluwa, kailangan natin ng pagkain para sa katawan, magtatrabaho tayo. Pero kailangan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, kailangan natin yung salita ng Diyos. Kailangan nating malaman. Tama po? So, hindi nyo po yun makukuha sa pamamagitan ng inyong sariling kaalaman. Kasi sinabi rito, yung Biblia, magtuturo sa iyo.
Yun po yung sinabi ng salita ng Diyos, magtuturo sa iyo. So para malaman mo, kailangan mo makinig. Tama po? Kasi kung ituturo sa iyo, tapos hindi mo naman gustong makinig, hindi mo talaga matatagpuan yung daan ng kaligtasan. Kasi yung mga nagtuturo, dapat pakinggan mo. Tama po? Ano ba tinuturo nila? Ngayon, kung hindi ka nakikinig, paano mo malalaman? Kadalasan, yung mas madalas ma-deceive ay yung tungkol sa mga espiritual na bagay. Sasabihin ng diablo sa isip mo, hindi mo naman kailangan yan eh. Kailangan mo lang magtrabaho at kumita ng pera. Doon ka lang magiging masaya. Tama po ba yun? Masaya ka lang ba pag kumita ng pera? Siguro, kung hindi mo alam na kailangan ng espiritu mo ng kaligtasan, masaya ka lang pag kumita ka ng pera. Pero, alam nyo, maraming tao, dahil sa paghahangad sa pera, sa material na bagay, ay inaabutan ng kamatayan. Tama po? So, yun yung hindi niya inaasahan. Kaya sabi po, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo. Sinulat upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Okay? This is the purpose. Yung Biblia ay sinulat para malaman mo, di ba? Baka hindi mo pa alam na hindi lang pangangailangan ng katawan ang kailangan mo. Tama po? So, yung Biblia ipinapaalam sa atin, itinuturo sa atin na hindi lang pangangailangan ng katawan ang dapat na nasain ko o hanapin ko. Yung kaligtasan ng aking kaluluwa sa impyerno ay kailangan ko ding malaman. Kaya ang sabi, yung bagay na ito ay isinulat sa inyo, yung Biblia, isinulat upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Yung problema, kahit nandyan yung Biblia, kahit gusto mong ibahagi, isinulat para malaman mo yung kaligtasan, walang interes ang tao. Tama po? Kahit na i-share mo sa kanila yung salvation, sa tingin nila, hindi naman namin kailangan yan. Katulad ng mayaman, iniisip niya, siguro hindi niya kailangan yon. Pero ang problema, nung namatay siya, tumarap siya sa Diyos, hindi niya na mababago pa yung sitwasyon. Tama po? Sa John chapter 3 verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon. Tama po? So, yung kaligtasan, hindi ho sa pamamagitan ng sariling isip. Ang sino mang sumampalataya. Pero yung pananampalataya, hindi galing sa mga tradisyon at religion. Galing sa salita ng Diyos. Galing sa Biblia. Galing sa history. Galing sa mga ebidensya. Kaya yung Biblia, maraming mga history at evidences sa panahon natin ngayon. Tama po? So para tumibay, maipalabas yung katotohanan. At yung salita ng Diyos ay katotohanan. Tama po? Kaya yun yung sinasabi rito, magkaroon ka. Diba? So siyempre, kung gusto mong magkaroon magandang trabaho, maghahanap ka. Pero dito, kailangan mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So sa John chapter 8 verse 32, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano ba yung truth? Actually, sa Bible, Jesus is the truth. Diba? Sabi sa John chapter 14 verse 6, sabi doon, Jesus is the truth, the way, and the life. Tama po? As long as nalalaman mo yung katotohanan habang binabasa mo yung Biblia. Okay? Kaya yung katotohanan ito magpapalaya sa mga mali mong paniniwala na inilagay lang sa isipan ng tao, kailangan ko lang ay para sa pangangailangan ng katawan. Pero sa aking espiritu, hindi mahalaga. So, sino ang naglagay sa isip ng tao nun? Yung diablo. Sige, magtrabaho ka lang, kumita ka ng pera, dyan lang kailangan mo. Pero paano yung soul? Tama po. Sabi ng Biblia, someday, may dalawang destiny. Tama po? Papasok sa buhay na walang hanggan at pupunta sa walang hanggang kapahamakan. Okay? Kaya sabi po dito sa John chapter 17 verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Tama po? Ano ba yung salita? Yun yung Biblia, yung salita ng Diyos. Okay? Kaya sinabi dito, yung salita mo, kaninong salita? Yung salita ng Diyos. Yung salita mo. Kaya yung pinag-aaralan natin yung Biblia ay tungkol sa truth o katotohanan. Tama po? Hindi tayo nag-aaral ng maling pananampalataya. Nag-aaral tayo kung ano yung totoong tunay na pananampalataya.
Kasi maraming mga tao, meron silang pananampalataya. Ang problema, mali yung pananampalataya nila, hindi galing dito sa Biblia. Maraming klase ng pananampalataya. Pero kung yung pananampalatayang yon na meron ka, hindi magdadala sa iyo sa langit, ay maling pananampalataya yon. Tama po? Kaya ngayon, ang sabi, yung Biblia, nagtuturo at yung salita ay katotohanan. Okay po? So paraan na para patunayan ng Biblia ay totoo. Una, mahalaga yung mga ebidensya at saka kasaysayan ng Biblia. Tama po? So dapat malaman natin ano ba yung tungkol sa mga ebidensya at kasaysayan. Pangalawa, yung mga katuparan ng propesiya. Yung mga sinabi ng Biblia noon na nangyayari sa ating panahon. Okay? Importante po yun. Okay? Yung mga fulfillment prophecy ng Bible. Ipinahayag nung unang panahon at sa ating panahon na nangyari. Halimbawa, si Jesus, from Genesis, binanggit si Jesus na siya ay isisilang ng isang berhen. Tama po? So, nung dumating si Jesus dito sa panahon ng BC to AD, so namatay siya nung AD 33, yung sinabi ng Biblia in the Old Testament na prophecy 1,000 years before it was fulfilled. Tama po? Kung ano yung sinabi ng Biblia, 1,000 taon man yung nakaraan, pero ito ay nangyayari. Tama po? Hello, nandiyan po kayo? So, wag po kayong aantukin, ho. Kasi ang diablo nandiyan din. Sige na, matulog ka, pinapaypayan tayo. Tumingin ka lang kay pastor, pero matulog ka rin. Para hindi ka makaunawa ng ebanghelyo. So, kasi this is the chance for you, di ba? Kasi ginrab lang ng church yung holiday. Tama po? 3 days. Dahil sa ito lang yung pagkakataon para maipahayag yung ebanghelyo sa inyo. Pero kung mapalagpas nyo po ito, yung tungkol sa kaligtasan ito, hindi natin alam kung aabutin pa kayo ng next year o isang taong ito, mabubuhay pa tayo. Now, kung hindi mo matanggap yung kaligtasan, sa panahong ito, ng pakikinig, hindi mo alam kung matatapos mo yung 2026. Walang nakakatiyak, di ba? Kaya ito yung precious time na ibinigay ng Diyos sa iyo na dapat ay wag mong palalagpasin. Tama po? Kasi kung mapalagpas mo yon at dumating ang kamatayan sa iyo nang hindi mo inaasahan, mahuhulog yung espiritu mo sa walang hanggang kapahamakan. Okay? Kaya yung diablo, minsan ganyan din. Pagkahabang nakikinig kayo, dahil siguro medyo pagod kayo, medyo aantukin kayo. Siguro iniisip, okay lang yan si pastor. Kaya huwag kayong kukurap. Okay? Kaya yung prophecy ay binanggit nung unang panahon. This is the evidence. Sabi, hayaang dalhin nila at ipayag sa amin kung anong mangyayari. Sabihin sa amin kung anong mga dating bagay. Kung anong mga yon upang aming malaman ang kalalabasan, o ipahayag ninyo sa amin ang mga bagay na darating. Ipahayag sa amin kung ano ang mangyayari. Sabihin sa amin ang mga dating bagay. Ito yung mga tungkol sa Biblia na nangyari nung unang panahon. Tama po? At ang sabi po, sabihin sa amin ang dating bagay. This is the history, yung Biblia. Tama po? So kung ano ang mga yon, upang malaman ang kalabasan nito, ipahayag ninyo sa amin ang mga bagay na darating. Ito naman yung mangyayari in the future. Kaya kung alam natin kung ano yung mangyayari in the future, dapat malaman natin kung saan tayo pupunta bago dumating yung panahon na yon. Okay? So una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesya ng kasulatan na mula sa pansariling pagpapakahulugan. Okay? Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao. Kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ibig sabihin yung Biblia hindi sa sariling pagpapakahulugan ng tao. Hindi galing sa knowledge ng tao. Hindi galing sa kaalaman ng tao. At yung Biblia din, hindi rin galing sa kalooban ng tao. Kaya kasi sinasabi nila, tao lang ang sumulat niyan di ba? Oo, sinulat ng tao, subalit hindi sa kanilang sariling kalooban. Ito po ay sa kalooban ng Diyos at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na isulat nila ang mga talatang ito. Tama po? Kaya sabi po dito,
parang ganito, kung ang presidente ay nagsasalita, mayroong tagasulat, yung reporter, tama po? Isusulat nila kung ano yung sinasabi ng presidente. At pagkatapos, ilalagay sa dyaryo. So yung nakasulat sa dyaryo, galing ba sa reporter? Galing sa presidente, tama po? Kaya, yung Diyos nangusap sa mga prophet. Tama po? Nangusap ang Diyos sa mga propeta at isinulat nila yung salita ng Diyos, tapos ngayon ito yung naging Bible. Tama po? So kung ganon, yung salita ng Diyos ay hindi galing sa isip at sariling karunungan ng tao. Okay? Kaya kung binabasa natin ito, binabasa natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Tama po? Kaya sabi po, yung salita ng Diyos, the word of the Lord came to Hosea. Ibig sabihin, came to Hosea, wala kay Hosea yung salita ng Diyos, dumating lang sa kanya. Okay po? And the word of the Lord came to Joel, the son of Pethuel. The word of the Lord came to Micah. Then the word of the Lord came by Haggai. And the word of the Lord came to Zechariah. And now the word of the Lord came to that church at sa mga nakikinig. Tama po? Kaya ang sabi rito, yung salita ng Diyos wala sa propeta, subalit ibinigay sa kanila ng Diyos. Tama po? Kaya nga, ang sabi diyan, the word of the Lord came. Tama po? Importante po yon, okay? So, sa panahon ng pagsusulat ng Biblia, medyo matagal na yung Bible. Natapos yung Old Testament, binabanggit na BC 1500, yung Old Testament ay natapos. Okay? At yung New Testament ay natapos noong AD 100. Kaya kung bibilangin natin, bago natapos yung Biblia, halos sa loob ng 1,600 years. Tama po. So, 1,600 years, nasaan kaya ang Pilipinas that time? Lumutang na kaya yun sa dagat? 1,600 years na nakaraan na nung naisulat yung Biblia. No? At ang panahon na halos tumagal, nasa 3,500 or 3,600 years na yung Bible. Matagal na ho ba? Hindi pa. Matagal na, tama po. Pero hanggang sa panahon natin, bestseller pa rin yung Biblia. Okay? Kaya ang lumang tipan, 39, tapos yung bagong tipan ay 27, so 66 books. And then, naisulat sa iba't ibang panig ng mundo, sa Israel, sa Roma, sa Sinai, sa Babylonia, patungkol sa kasaysayan ng tao sa harapan ng Diyos. Okay? So, yung mga otoridad ng Biblia, ginagamit po ito kapag nagtatalaga ng mga bagong leader, especially yung president, di ba? Nanunumpa sila sa Biblia. Bakit sila nanunumpa? Na sila ay maglilingkod sa paraan makatao at sa paraan ng salita ng Diyos bilang mga leader ng bansa. Okay? Nag-o-oath sila sa Bible. Okay? Lahat ng mga leader ng bansa. Okay? So, halos ang Biblia po ay naisalin at naiprint sa iba't ibang panahon. Okay? Nagsimula siya noong 1456. Okay? And then, ngayon, ang Biblia, pwede na rin mabasa sa cellphone. Tama po? So, napakabilis ng pag-abot ng gospel sa ating panahon. Kasi hindi na lang sa nakasulat dito, even sa technology, yung Biblia ay umabot na sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? At ang sabi po, the average of 60 million copies sold per year. Okay? Marami ba yung 60 million? Yes. So habang papalapit yung pagbabalik ng Panginoon ay mas mabilis din yung pag-reach out sa mga tao. Okay? So yung pag-iingat ng Biblia, hindi pwedeng dagdagan. Ang sabi rito sa Deuteronomy, huwag mong daragdagan ni babawasan. Okay? Hindi pwedeng dagdagan ng turo. Okay? At sabi po dito, kung sino man ay magdagdag sa mga ito, idaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, okay? Kaya hindi ho pwedeng dagdagan.
Kung ano yung sinabi ng Biblia, yun lang dapat. Tama po? Kaya nga kailangan yung mga history at saka ebidensya. Okay? So sa Dead Sea, na-discover yung original na Bible noong 200 BC o 250 BC. Okay? Tingnan po muna natin to. Deep in the heart of the Judean wilderness, on the edge of the Dead Sea, in a place called Qumran, came some of the most significant artifacts of modern times, the Dead Sea Scrolls. For 2 millennia, the Dead Sea Scrolls lay hidden in 11 caves throughout the Qumran area. Their discovery marked the biggest archaeological find of the 20th century. To learn more, we hiked up to one of those 11 caves with Stephen Fawn, founder of the University of the Holy Land and an expert on the Dead Sea Scrolls. And why are they so important to us today? The reason why the Dead Sea Scrolls are important is because they confirm the Bible that we have. There's variants, but basically you can hardly tell the difference between the two texts that we have in Qumran and in our own Bibles. The scrolls provide a 2,000-year-old link between the scriptures during the time of Jesus and today. Because we can actually hold the same scrolls in our hands that they held in their hands 2,000 years ago. And when somebody sits there with their New Testament and their Bibles in the United States and they're listening to their favorite sermon, they can know that this Bible was based upon manuscripts that people held in their hands from 2,000 years ago. Now, for the first time since 1967, the original scroll of Isaiah, perhaps the most significant part of the entire discovery, is on display at the Israel Museum. We thought that the best way to honor the state of Israel is to bring back this major treasure of the Jewish nation for the celebration of the 6th anniversary of the country. It's hard to overstate the amazing coincidence that this massive scrolls were discovered around the same time, in the same month that the state of Israel was proclaimed and was founded here in the land again. Reitman explains why the scroll of Isaiah holds a special significance for Christians. We have only one instance in all the Gospels that actually we have Jesus reading from a scroll, as in the Gospel of Luke chapter 4, that on Shabbat and Saturday in Nazareth, he was given the book of Isaiah, and he read from the book the famous passage in Isaiah chapter 61. The words Jesus quoted from Isaiah 61 were, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." 2,000 years ago, the Isaiah scroll and many others were hidden in the caves near Qumran. 2,000 years later, the scrolls still speak to us today. Chris Mitchell, CBN News, Qumran. So, kaya po yung Bible na meron tayo ay halos same dito sa na-discover nila. Po? Dito po sa Israel, doon na-discover yung Bible. Okay? Yun po yung mga ebidensya. Halos 2,000 taon na ang nakakaraan bago nila na-discover yung salita ng Diyos. Okay? So, sumunod, tignan natin kung paano ba nag-exist ang Diyos. Of course, through the creation, malalaman natin kung ano yung ginagawa ng Diyos o ano ang ginawa ng Diyos. Sabi po, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So dito, yung creation ay nagpapakilala kung sino yung creator. Tama po? Ibig sabihin, hindi po nakabase sa Big Bang Theory o yung science na basta na lang nag-formation yung planets. Tama po? Ang sabi dito, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Meron siyang tinatawag na creator. Okay? Importante po yung salitang nilikha. Okay? So,
Sa Biblia, ipinapakilala yung creator ng lahat ng mga bagay. Lumikha ng mga bagay mula sa wala patungo sa mga bagay na nakikita. Okay? Kaya mababasa po ninyo sa Bible, ang sabi doon sa Genesis, yung creation, magkaroon ng langit at lupa. Mula sa wala, nung sinabi ng salita ng Diyos, nagkaroon. Tama po? So, magkaroon ng iba't ibang klaseng hayop. Mula sa bibig ng Diyos, lumabas yung salita at ito ay nangyari. Ibig sabihin, ang Diyos ang siyang lumikha. Siya ang creator. Siyempre, sino din ba ang lumikha sa atin? Of course, yung Diyos, tama po. Hindi naman pwede yung nanay at tatay ko. Ay babalik naman yung nanay at tatay mo sa lolo mo. Babalik naman yung lolo mo sa lolo ng lolo mo. Hanggang pabalik kay Eva at Adan. At sinong lumikha kay Eva at Adan? Ay, ang Diyos. Okay? Kaya yung creation, sabi po, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. So yung bahay, may nagtayo. Okay? Sabi po rito, ang bawat bahay may nagtayo. Tama po? May bahay ba kayo sa Pilipinas? Meron po? Bigla na lang bang naitayo? Siyempre, pinag-ipunan nyo siguro, di ba? So, merong nagtayo. Pero, sabi rito, ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Okay? So, ano man yung mga bagay na itinayo ng Diyos? Sabi sa Roma, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi natin nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang, ito po ang Diyos, na kanyang ginawa. Okay? So, merong Diyos na lumikha, bagamat hindi natin siya nakikita, upang wala silang maidadahilan. Kung sasabihin ng tao walang Diyos, tignan mo yung creation, di ba? Sino ang creator niyan? At tignan mo yung sarili mo kung saan ka galing. At yung buhay na meron ka, kung sino ang nagbigay. Tama po? So, merong creator. Kaya sa pamamagitan ng mga nilikha, malalaman natin na may Diyos, yung universe, plants and animals, and humankind. Okay? Para yung ebidensya na may totoong Diyos, kailangan natin yung mga visible evidence. Tama po? Hindi ko sinasabing may Diyos pero hindi ko alam kung talagang totoo meron. Yung Biblia, tunay na nagpapatotoo kung meron ba talagang Diyos o wala. Tama po? Kasi maraming tao na naniniwala sa Diyos, subalit walang kaalaman tungkol dito. Tinuro lang sa kanila ng kanilang mga lolo't lola, yung mga tradisyon. Yung mga ritual ginagawa nila, iniisip nila yun ay para sa Diyos. Hindi po ganun ang Biblia. Okay? Kaya sabi si Job, sinong nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo. At sinong nagunat ng panukat sa ibabaw nito? Sino daw ang nagpasya ng mga sukat niyon? Ano ang sinasabi ni Job na sukat? At sinasabi ni Job, yung distance ng earth doon sa araw. Sinong nagpasya? Tama po? So, yung distance ng earth at yung pag-ikot ng earth, sinong nagpasya? Sinong nagturo? Sinong nag-command? So, kung yung earth ay mas malapit, kung ang earth ay mas malapit sa araw, maaaring mahirap tayo mabuhay. Tama po? Gusto nyo ba mas malapit tayo sa araw? Dito tayo? Ay walang magiging maputi dito. Lahat tayo sunog. Di ba? Lugi yung mga malapit sa araw. Di ba? So, sa palagay nyo, yung distance natin mula dun sa araw, sapat lang? Sapat lang para tayo mabuhay. Tama po? Makasurvive. Dahil kung mas malapit tayo sa araw, masusunog tayo. Pero kung mas malayo naman tayo sa araw, maaari mag-yelo na lang tayo. Di ba? Kaya sabi ng Bible, sabi ni Job, sinong naglagay ng sukat? Tama po? At yung rotation, 1,660 kilometer, di naman natin napapansin yung bilis. Pero ngayon, mabilis na yung panahon, di ba? So, December, November, sinabihan ako. Ngayon, February na. Ang bilis. Tama po? And yung speed revolution, 108,000 kilometer per hour. Di ba? Hindi natin napapansin, pero mabilis yung ikot ng mundo. Okay? Kaya sabi ni Job, sino ba naglagay ng sukat?
So, na-discover ng mga scientists, 150 kilometer yung distance ng mundo mula doon sa araw para tayo mabuhay. Okay? So, ang sabi doon, sinong nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo. O sinong nag-unat ng panukat sa ibabaw nito? Okay? Kaya kung hindi ang Diyos ang gumawa nito, imposible yung distance. Tama po? Yung perfect distance. Okay? Ito pong mga snow na ito, nag-i-snow dito, di ba? Ay, hindi ba? Korea lang pala yon. Sorry, akala ko nasa Korea ako. Pero may snow, di ba? Tama po, may snow. Hindi. Sa ibang bansa meron. Wala na rito di ba? Walang snow, malamig lang. Pero sa Korea may snow. Tama po. Ngayon, kung titignan natin, nung sinilip nila yung mga bumabagsak na snow, ito yung nakita nilang mga design. So, kung titignan mo, paano nangyari na ang yelo ay naging ganito ang kanilang mga design? Ito ba ay accident lang? Hindi po yan accident, di ba? Merong isang creator na gumawa at lumikha nito. Tama po? Kaya sabi, the design was evident in the universe points to the supreme mind. There is a God na siyang naglikha ng bagay na ito. Tama po? Kaya sabi, iniunat niya ang hilaga sa ibabaw ng walang laman at ibinibitin ang daigdig sa kawalan. Okay. Yung Job, yung Old Testament, isinulat po yan, 3,500 years na yung nakakaraan. 3,500 taon nung sinabi ni Job, ang mundo ay nakabitin sa kawalan. Maaari that time, hindi maintindihan ni Job kung ano ba ang ibig sabihin niyan. Ang mundo nakabitin sa kawalan. Okay? Dahil hindi pa uso yung panahon ng telescope para masilip mo kung nasaan yung mundo. Pero after 1,000 years, now, na-discover, totoo nga, ang mundo nga ay nakabitin sa kawalan. Ang ibig sabihin, yung nakita, na-discover ng mga scientists ay nag-testify na ang Biblia ay accurate. Bago nila ma-discover na nakabitin yung mundo, sinabi na 3,500 years ang nakaraan. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Bago na laman ng mga scientists na ang the earth hang over nothing, sinabi na ng salita ng Diyos 3,500 years na ang mundo ay nakabitin sa kawalan. Ngayon, nakumpirma ng tao. Totoo nga yung Biblia. Nakabitin ba sa kawalan yung mundo? Yes, sa universe. So, kung ganon, yung sinasabi ng mga scientists, nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay 100% true. Tama po? Dahil 3,500 years, nasaan ba tayo nun? Before BC. Wala pa tayo sa mundong ito. Tama po? Kaya nung sinabi ni Job, isinulat niya sa Job chapter 26 verse 7 that the earth hangs over nothing. Now, totoo nga, yung mundo ay nakabitin sa kawalan. Okay? So, na-discover ng mga scientists, no, before pa sabihin nila yon ay sinabi na ng Biblia. Okay po? Ayan. At hindi lang yon, sa ilalim ng lupa, tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nanggagaling, ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Meron bang apoy sa ilalim ng lupa? Meron. Kaya pag sumasabog yung mga bulkan, lumalabas yung lava. So sa ilalim ng lupa, merong lava o apoy, fire. Tama po? Kaya yung sabi po, tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nanggagaling. Sinong naglagay po nun? Siyempre, ang Diyos. Okay? Na-discover din ng mga scientists. Okay? Tungkol sa mga hayop, tanungin mo ang mga hayop, tuturuan kanila. Ang mga ibon sa himpapawid, kanilang sasabihin sa iyo. Ang mga halaman sa lupa, tuturuan kanila. Ang mga isda sa dagat, magpapahayag sa iyo. Sinong nakakaalam ng lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Diba? Yung mga different creature at saka yung mga iba't ibang klase ng mga hayop ay halos millions yung bilang. Tama po? Kaya sabi ng Bible, tuturuan kanila.
yung ibon, maraming klase. Tama po? Iba-iba ang itsura. Po? So, kaya sabi ng Biblia, yung mga nilikha na ito ay nagtuturo sa atin para malaman natin na merong isang lumikha nito bagamat hindi natin nakikita. Okay? So, eto po, sinong gumawa nito? Sino pong lumikha nito? Tao. Pero ito, sinong lumikha nito? Diyos. Tama po? Man-made and God's made. Okay? So, which one is more mysterious? Of course, God's design. Tama po? Kaya, kapag tinignan mo yung katawan ng tao, napakaraming bahagi na inilagay na mysterious. Halimbawa, yung DNA. Tama po? Halimbawa, yung brain, nag-i-store ng maraming information. Halimbawa, yung heart, nagpapump almost 1,000 times in one day. Tama po? So, yung ating mga organ ay inilagay din ng Diyos sa ating katawan. Tama po? Pero mahirap pag nag-away-away yung mga organ natin, di ba? Pero lahat ng yan ay mayroong connection. So, kaya yung tao ay small miracles creation by God. Tama po? Inilagay sa atin ito sa loob ng ating katawan. Hindi lang yon, binigyan tayo ng espiritu. Hindi lang tayo binigyan ng katawan, binigyan din tayo ng espiritu. Okay. May tanong po ako sa inyo. Meron po ba kayo nito? Meron? Pwede mo ba makita? Nakita nyo na ba? Ay, bakit naniniwala kayo? Hindi nyo naman pala nakita. Sino nagsabi sa inyo, meron kayo niyan? Hindi naman sasabihin ng nanay at tatay mo yan dahil hindi niya nakita. Di ba? So, meron talaga tayo nito. Bakit po? Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, binigyan tayo at inilagay sa loob ng ating katawan. So, ang tawag po doon ay pananampalataya. Naniniwala ako kahit hindi ko nakikita. Naniniwala akong may kaluluwa ako kahit hindi ko nakikita. Right? Tama po? Kaya pag sinabing wala kang kaluluwa, alam nyo, ang term nun sa Pilipino, napakasama mo, di ba? Pero walang taong walang kaluluwa, lahat meron. Di ba? Kaya yun ay ibinigay ng Diyos. Minsan, wala kang konsensya, pero lahat ng tao may conscience. Di ba? So, yun ang totoo. Nilagay yan ng Diyos sa loob ng ating katawan. Kaya ang problema, hindi naisip ng tao, hindi lang siya nabubuhay sa katawan, meron din siya nito. Tama po? So, iniisip niya, binigyan ako ng katawan, pero hindi niya alam, binigyan din siya ng espiritu. Kaya, kung umalis siya dito sa mundong ito, hindi niya alam na yung kaluluwa niya ay pwedeng mahulog dito. Tama po? Kasi iniisip niya, katawan lang ang meron. Nagtatrabaho lang siya para sa pangangailangan ng kanyang katawan. Yun lang ang nasa isip niya. Kayo ba? Yun lang din ba iniisip niyo? Siguro pagbalik ko sa Pilipinas, dapat pag-isipan ko yung sinabi ni Pastor doon talaga bang katawan lang ako ngayon? Kaya dapat yung pag-isipang mabuti yan. Hindi ba? So sabi ng Biblia, God is Spirit and God gave me the Spirit. Okay? Bagamat hindi natin nakikita ang Diyos dahil ang Diyos ay Espiritu. Ako rin ay mayroong Espiritu. Dahil ang isang Espiritu ay walang laman at mga buto. Tama po? Pero kahit na hindi ko siya nakikita, naniniwala ako. Tama po? Dahil ang Diyos ay Espiritu. So, yung Espiritu ng Diyos ay kawangis ng Espiritu ng tao. Yung Espiritu ng Diyos papasok, nasa walang hanggan, yung Espiritu din ng tao ay tatahan sa walang hanggan. Yung Espiritu ng tao hindi nakikita at yung Espiritu ng Diyos hindi rin nakikita. Kaya ang tanong ko sa inyo, nakita nyo na ba yung Espiritu nyo? Delikado yan pag nakita nyo na. Ibig sabihin noon, wala na kayo dito sa mundong ito. Di ba? Kaya sabi sa Genesis chapter 1 verse 27, pakibasa po.
Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa lawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Meron ba sa gitna? Nilalang na? Wala po sa gitna. Sino ba ang pumipili ng, anong tawag dito? Sino ang pumipili ng, sa male and female? Anong tawag doon? Gender. Sino ang pumipili ng gender? Ang parents ba? Ang Diyos. Tama po? Kahit sa mag-asawa, kahit sabihin nila, gusto ko lalaki, depende yung ano ibibigay ng Diyos sa'yo. Hindi ang tao pumipili ng gender. Tama po? Tao ba pumipili ng gender? Hindi. Kaya, yung gender ay gift o regalo ng Diyos sa atin. Pero ngayon, gusto ng tao baguhin yung paglikha ng Diyos, di ba? Kaya sabi, sila'y nilalang lalaki at babae lang. Paano kung pilitin nilang maging lalaki sila, babae naman sila? It is totally abomination sa ginawa ng Diyos. Tama po? Dahil ang Diyos ang siyang lumikha sa'yo. Parang sinabi mo sa Diyos, bakit mo ako ginawang ganito? Ayoko nito. Ikaw lang ang tumanggap, hindi naman sa'yo galing yan, di ba? This is a gift. Hello, nandiyan po kayo, naintindihan niyo po? So, iyan po yung totoo. Okay? Nilikha ng Diyos. At sinabi doon, kalarawan. Ano pong ibig sabihin ng kalarawan? Kawangis, larawan. Ayon sa larawan ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kamukha ba natin ng Diyos ngayon? So, iba-iba naman ang mukha natin ngayon. Hindi naman tayo kalarawan ng Diyos sa physical. Ang tinutukoy dito, kalarawan ng Diyos sa spiritual. Di ba? So tayo, ipinanganak tayo ng parents natin, kalarawan tayo ng parents natin. Tama po? So kung naligtas tayo spiritually, kalarawan tayo ng Diyos spiritually. Tama po? Sa panloob na pagkatao. Dahil ang Diyos ay espiritu at ako ay mayroong espiritu, ito yung kalarawan ng Diyos. Okay? Kaya nilikha tayo ng Diyos. At sabi po, mayroong mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Yung hindi nakikita, mas malaki kaysa nakikita. Okay? 78% yung hindi natin nakikita ngayon. 22% lang yung nakikita natin. Okay? So, yung pinakamahalagang hindi nakikita natin ay ang impyerno. Tama po? Pero hindi po yan pinapaniwalaan ng maraming tao. Okay? Kaya, after death, saan ba pupunta yung espiritu ng tao? Importante po yun, hindi ba? Dahil, sabi nyo, meron kayong espiritu. Tama po? Yung espiritu niyo ba, tatahan ba forever yan dito sa mundong ito? Yung katawan natin, tatahan ba? Parang ayong sumagot ah. Okay, mag-alala, tatanda rin kayo. Uuwi rin kayo sa Pilipinas dahil matanda na kayo. Di ba? So, darating ang araw, yung mga bagay na ito ay mawawala sa atin except the Spirit. Tama po, yung destiny. Okay? Yung sabi ng Bible, pakibasa po, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Okay. May tatlong binanggit dito. Una, yung salitang alabok, this is our body. Tama po? O yung katawan natin, di ba? Pagka ito ay umalis, uso na ngayon yung cremation. Kini-cremate na, tama po? Pero alabok pa rin babalik. Tama po? So, meron tayong katawan ngayon. Sinabi ng Bible, it is from the dust. And then, pagkatapos, binigyan tayo ng buhay. Yung life. Sabi, hiningahan ng Diyos tayo. Binigyan tayo ng buhay. Dahil yung hininga ay life. Kung wala ka ng hininga, wala ka ng buhay. Tama po? Kung hindi ka na umihinga, ibig sabihin nun, patay na. Kaya, darating ang araw, yung hininga na yon ay babawiin ng Diyos. Ibig sabihin, darating ang araw, yung buhay na ipinahiram sa atin, babawiin ng tunay na nagbigay. Babawiin po ba? Parang ayaw niyo. Wala kayong magagawa. Siya may-ari nun eh.
Di ba? So, yung buhay na ibinigay ng Diyos sa tao, saan nila ginagamit? Yun yung malaking tanong. Tama po? Inuubos nila yung panahon nila para sa paghahanap ng mga bagay dito sa sanlibutang ito. Pero paano naman yung kanyang soul? This is your spiritual body. Tama po? So, someday, ang maiiwan dito ay ang iyong spiritual body. Tama po? At papasok sa walang hanggan. Pwedeng sa impyerno o pwedeng sa langit. Kaya sabi ng Bible, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para malaman yung daan ng buhay. Kaya kayo nandito. Tama po, may first time po ba dito? First time dumalo ng Bible seminar? First time. Oh, very good, first time. Okay. So yung iba, nakarinig na paulit-ulit? Kasi importante po ito, di ba? Alam nyo, nung unang pumunta kayo dito sa Hong Kong, ang iniisip nyo ay trabaho lang. Tama po? Iyon ay para sa iyong body. Pero ang mahal nyo naman kasi maligtas, dito pa. Pwede naman sa Pilipinas. Ba't kailangan gumastos pa ng pamasahe para... Pero pagpunta nyo rito, nagtatrabaho kayo, hindi naman accidentally, na pangaralan kayo ng Ebanghelyo, na-save kayo, di ba? Yung iba rito, na-save. So, nung na-save ka, yung kaluluwa mo ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Tama po? Yung purpose ng buhay mo ay mas naging meaningful at malinaw. Ganon na ho ba sa isip nyo? Ganon na ba ang isip nyo ngayon? O ito pa rin yung iniisip nyo, kailangan pa rin ako nito. So, yun yung paraan ng Diyos, tama po? Binigyan tayo nito. Kasi ito, sinabi ko po sa inyo, darating ang araw, yung destiny, uulitin ko po sa inyo, di ba? Babalikan ko na naman yung text kanina. Ito po kasi, di ba? Wala ito sa plano nyo nang napunta kayo dito, di ba? Wala sa isip nyo na ganon, di ba? Ang nasa isip nyo lang yung kailangan ng katawan. Tama po? Pero sabi nyo, kahit na anong mangyari, meron kayo nito. Tama po? So, nung naligtas kayo, ano bang naisip nyo? Nakatanggap ba kayo ng pagpapala? Baka naman pag sumweldo lang kayo, ay may blessings ako. Kaya sabi ng Bible, importante ito. Tama po. So, sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi, sapagkat ang Espiritu ay nanlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Ito po yung Diyos. Tama po? Siya yung gumawa. Yung espiritong inilagay sa ating katawan ay ginawa ng Diyos. Tama po? At someday, dapat babalik siya kung sino yung creator. Tama po? Hindi siya dapat mahulog sa hell. Ang salita ng Panginoon laban sa Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, naglatag ng langit at nagtatag ng lupa, lumikha ng espiritu. Saan daw? Sa loob niya, sa loob ng ating katawan. Kaya hindi lang tayo nabubuhay para sa pangangailangan ng katawan ngayon. Dapat nating maisip na may pangangailangan yung ating espiritu, katulad ng lalaking mayaman. Tama po? Hindi na kayo nandito lang sa lugar na ito para lang humanap sa pangangailangan ng katawan. Tama po? Kailangan na rin ninyo yung pangangailangan ng inyong espiritu. Okay? Lahat ng buhay ay akin, ang buhay ng ama at ng anak ay akin, ang kaluluwa, okay, na nagkakasala ay hindi po binanggit yung katawan, di ba? Hindi sinabi, yung katawan na nagkakasala ay mamamatay. Ang binanggit,
yung kaluluwa, sapagkat yung kaluluwa ay may buhay. Tama po? Kaya nga, kung hindi maiisip ng tao na yung kanyang kaluluwa ay maaring mamatay, it means mahulog sa impyerno sa kahatulan ng Diyos, so, kung mamatay siya, wala nang chance. Tama po? Katulad ng lalaking mayaman. Nung namatay siya, tsaka lang siya humihingi ng awa sa Diyos. Pero wala nang pagkakataon pa. Diba? Kaya nga dapat maisip natin ngayon, ito yung magandang pagkakataon sa inyo. Di ba? Kaya sabi po dito, darating ang araw, pupunta dito yung Espiritu. Tama po? Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Bakit ikalawa? Ang unang kamatayan ay paghiwalay ng katawan, paghiwalay ng kaluluwa sa Espiritu. Tama po? Paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. Tama po? Pag umalis ang kaluluwa sa ating katawan, tinatawag na dead body. Tama po? Pero pag ang kaluluwa ay nahulog sa impyerno, sa kahatulan ng Diyos, sa lawa ng apoy, tinatawag na dead spirit. Bakit po? Because of sin. Okay? Kaya nga, dapat, bago dumating yung panahon na yon, malaman niya kung ano ba ang daan ng kaligtasan. Tama po? Dahil hindi pa ito mangyayari, hindi ka mapupunta rito sa lugar na ito habang ikaw ay buhay pa. Tama po? Dahil ito ay para sa walang hanggan. Pero dito sa mundong ito, hindi tayo pang walang hanggan, di ba? Temporary lang. Okay? Temporary lang yung buhay. Kaya, minsan, sabi po, ano ang mapapakinabang ng tao kung makakamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang bibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sabi ni Jesus, dahil yung tao sa sobrang pagnanais makuha sa sanlibutang ito yung mga kayamanan, yung mga bagay, nagiging kapalit ay ang kanyang buhay. Tama po ba? Minsan, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, doon na sila inaabutan ng kamatayan. Tama po ba yan? Umuuwi sila, wala nang buhay. Dahil sa paghahangat nila, makuha yung kayamanan. Tama po? Magtrabaho, araw-gabi. Hindi nila naisip yung kalagayan ng kanilang espiritu. Kaya kayo, mapalad kayo dahil narinig niyo yung salita ng Diyos, di ba? So, life is short, given by God. Mahaba ba ang buhay? Maiksi lang. Maiksi lang yung buhay. Okay? Kaya yung tanong, sino ba ako? Saan ako pupunta? Bakit ako narito? Saan ako pupunta pagkatapos ng kamatayan? Ano ba ang kahulugan ng buhay? What is the meaning of life? O purpose of life? Trabaho lang ba? Kumain, matulog, magsaya? Yun lang ba ang purpose ng buhay? Hindi lang yon. Okay? Sabi po, kanyang naalala na sila'y laman lamang, isang dumaraang hangin, hindi na muling babalik. Dumaraan lang tayo sa mundong ito, di ba? Someday, yung daanang ito ay para makapasok tayo sa dalawang walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan, sa walang hanggang kapahamakan. Tama po? Dumadaan tayo rito, papunta sa destiny na walang hanggan. Okay? Kaya sabi, dumaraan lang tayo, parang hangin. Ngunit ang tao ay namamatay at ibinabaw ng tao ay nalagutan ng hininga. Saan siya naroon? Nandito ba talaga ang tao? Nandito ba siya? Katawan lang, alabok na lang naiwan. Tama po? Pero minsan may kumakausap dyan, di ba? Naranasan niyo na ba yun? Sa harap ng ataol kinakausap, sa harap ng, sana gabayan mo kami. Maintindihan yung mga Pilipino, di ba? Bato na nga kinakausap pa. Paano kaya kung nagsalita yung bato? Huwag ka mag-alala. Siguro, baka natakot siya, di ba? Uy, yung bato sumasagot. Di ba? Dahil ang akala niya, nandyan pa. Okay? Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y kukunin ng iyong kaluluwa, kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. Meron akong papakita sa inyo na video dito sa Hong Kong, okay? Yung nasunog. Okay?
嗰個白摸咗啊！大嗌啫！啊！而家燒到咁，成棟晒。哎呦！ So siguro narinig nyo naman to, di ba? So nakita ko to sa YouTube tsaka sa news. May mga Pilipino din dyan, di ba? Pero hindi sila pumunta dito at hindi nila alam na hahantong sila sa ganon. Tama po? O halimbawa, kayo, pumunta kayo dito, tapos sinabi sa inyo, pupunta ka sa oo. Saan ka? Doon sa building na yun. Yung building na yun masusunog. Tapos hindi ka makakalabas. Okay lang, basta kumita ako ng pera. Payag ba kayo? Siyempre, kung alam mong masusunog yon at hindi ka makakalabas, ay wag na lang, di na lang pupunta roon. Tama po? Pero, hindi nila inaasahan na yung kanilang building na pinuntahan ay aabuti ng ganito. Okay, sabi ng Biblia, sinong makapagsasabi? Tama po? Paano kung hindi nila nalaman yung kaligtasan ng kanilang espiritu? Ang balita ko, maraming namatay dito. Siguro mixed din ang mga Pilipino, di ba? Kaya kung iniisip lang ng tao, yung para sa kanyang katawan, kumita, pero hindi niya iniisip yung kanyang kaligtasan ng espiritu, hindi mo alam kung kailan darating ang kamatayan. Tama po? Ngayon, kung ganun lang ang iniisip mo, merong Bible na nagsasabi, hindi lang ito yung buhay na gustong ibigay ng Diyos sa iyo. Tama po? Meron pang mas magandang buhay na gustong i-offer ng Diyos sa iyo. Tama po ba? Kaya, hindi mo naman inaasahan na ganun eh. Tama po? Pero lahat ng tao binibigyan ng chance, hindi ba? Sapagkat ako'y nakarinig ng utos ng pagkawasak mula sa Panginoong Diyos na mga hukbo sa buong lupa. Darating ang araw, lahat ng mga bagay na pinapahalagahan ng tao ay mawawasak lang, masisira. Halimbawa, nagpatayo ka ng magandang bahay. Tapos biglang lumindol, nasira lang yung bahay na pinatayo. Meron ganun, nakita ako. Tagal nagtrabaho sa ibang bansa, naglindol, yung bahay niya magandang pinagawa, nawasak. Yun lang ang pag-asa na iniisip niya. Tama po? Kaya yung kanyang espiritu, hindi niya naisip na merong pang mas magandang bahay na pwedeng i-offer ang Diyos. Sabi sa Bible, in John chapter 14, sa bahay ng aking ama, merong tahanan, di ba? Kaya nga, hindi naman masamang mabuhay ng mas maalwan at maayos. Pero kung yan lang ang iniisip mo, mahuhulog ka sa bitag ng dyablo. Okay? So ang aking espiritu ay nanlulumo, ang aking mga araw ay natatapos, ang libingan ay nakahanda para sa akin. Okay? So sabi ng Bible, sa pawis ng iyong mukha ka, kain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok. Kaya wag na natin tanungin, bakit ba ang tao namamatay? Dahil sinabi ng Diyos kailangan mangyari. Tama po? Pero hindi lang yun yung purpose ng Diyos sa atin. Okay? Siguro ngayon medyo okay pa yung body. Tapos cute pa, di ba? Sa tingin nyo, mananatili bang ganito yan? Hindi. Darating ang araw, magiging ganito din yan. Pogi pa ba? Pogi pa? Kaya pasensya na ho yung mga nagsasabi sa akin, yung pogi ni Pastor, wag ko kayong mag-alala, mawawala din to pagdating ng araw. Marami rin nagsasabi sa church ng mga sister, Pastor, parang kakaiba ang mukha nyo. Pumapayag na lang akong i-flirting nila or ano, sige na nga, para... Kasi sinabi na rin naman yan ng nanay ko eh. Di ba? Pero darating ang araw, yung lahat ng bagay na meron tayo ay hindi mananatili. Tama po? Kaya dapat nating pag-isipan ng mabuti yun. Di ba? Yung old man before the grave. Tama po? Ito yung history. Ganito rin. Lahat ng laman ay magkasamang mamamatay, babalik sa alabok. Okay. Kaya huwag kayong mag-alala. Puputi din ang buhok nyo.
Di ba? So lahat ay tumutungo sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay muling babalik sa alabok. Okay? So ano ba yung purpose? To eat and live well, to be rich, to be famous, to be a good person, to enjoy life, to succeed in life, or to have an eternal life. Of course, dapat magkaroon tayo nito sa baba. Tama po? Dahil yung mga bagay na meron tayo ngayon, pansamantala lang. Pansamantala lang ho ba? Pansamantala lang. Okay? So kaya mas mahalaga, hindi po yung mga bagay na nakikita natin. Mas mahalaga yung spiritual na kalagayan natin. Tama po? Yung sabi, ang alabok ay bumalik sa lupa, na gaya ng una, ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. So lahat ng tao ay ganito ang mangyayari. Tama po? Di ba? Okay. Babalik sa Diyos. Okay? Yung buhay. Okay? So, meron po akong, okay, ganito lang yung buhay. Okay? So, yung process, tama po? Tumatakbo yung time. Actually, mas mabilis ang araw ngayon, di ba? Ang bilis ng oras. Kaya mas mabilis din tumanda ang tao. Tama po? Kaya huwag kayong mag-alala. Tatanda rin kayo, di ba? So, learning and laboring, tapos waiting for 60 to 80. Kaya hindi kayo permanente dito, di ba? Darating ang araw, pag tumanda na kayo, hindi na kayo pwede magtrabaho. Uwi na kayo. Life is short. Sabi rito, 70 taon. Kung malakas ay 80 taon. Kaya sinasabi niyang matanda, sabi niya, dati ganito ako. Tama po? Pero yung baby, darating ang araw, magiging ganito rin. Okay? Kaya, sabi rito, life is short. How many days did we spend for 80 years living in this world? Ilang araw ba yung ititira natin? Halimbawa, nabuhay ka ng 90 years dito sa mundong ito, mabubuhay ka lang ng 32,850 days. Yun lang yung number of days. Kinumpute ko siya sa 365 days per year. Okay? Kung 90 years ka mabubuhay dito, meron kang 32,850 days. Hanggang doon lang yon. Tama po? Gusto nyo ba ganitong numbers? 90 years? O gusto nyo above pa dito? Gusto nyo pa 100 years? Ayaw nyo na? Bakit yung iba gustong-gustong mabuhay dito eh? Nung nasa Dasma ako, may isang matanda doon na bedridden. 90 years na siya, mahigit. Tapos binibisita namin siya ni Sister Lodi. May karamdaman siya, tapos iniwan na siya ng mga anak niya. Namatay yung anak niya, isa na lang natira. Iniwan siya. Walang nag-aalaga sa kanya. So nawa kami kasi nagkakasakit. Tapos binibisita namin. So pag binibisita ko siya, one time binisita ko siya, sabi niya, Pastor, pakipag-pray niyo naman ako. Ano bang gusto niyang prayer? Pag-pray niyo naman akong kunin na ako ni Lord. Walang nagpipray ng ganon, di ba? Ang gusto nga nila, mabuhay ng mahaba eh. Paano mo ipapanalangin yon? Lord, sana po kunin niyo na po siya. Paano prayer? Eh di, baka marinig ka ng anak. Uy, ba't ganyan ang panalangin mo sa nanay ko? So gusto niya nang umalis sa mundong ito, pero hindi pa siya kinukuha. Sometimes, yung buhay din ay nagiging pagdurusa. Tama po? Kaya gusto niyo mabuhay dito, mahaba? So, kung mabubuhay ka ng 80 years old dito, 29,200 days. Yun lang yung buhay natin. Kung 70 naman, 70 years old, 25,550 days. Tapos, kung 60 years, 21,900 days. Kung 50 years, 18,000. Pababa ng pababa. Kung 40 years, 14,000 lang. 600 a days. Pero, yung Bible, nag-o-offer sa atin ng eternity. Tama po? Pero yung iba, gusto lang nila mabuhay lang ng ganito. Wala silang pakialam sa espiritu. Tama po? Magtatrabaho lang sila, pero hindi nila nanasaing mabuhay for the eternity. Kasi ang nasa isip lang nila, material na bagay lang kailangan ko, maging masarap na buhay, makapundar ng ganito.
So, maaari mong ma-benefit yun, pero matatapos din. Tama po? Kaya ang nangyayari, sabi sa sobrang pagnanais nila sa mga bagay na yon, hindi nila nalalaman na yung lakad nila ay papunta sa impyerno, sa kapahamakan. Inilagay na ng dyablo sa isip nila, sige lang, magtrabaho ka lang araw-gabi, hindi mo kailangan yung pangangailangan ng iyong espiritu. Pero darating ang araw, ganito, tama po, matatapos din. Okay? Kaya ako, life and death. Okay? Birth, pagkatapos ng birth, hihintayin ito. Okay? So there are two important days in your life. The day you are born and the day you find out why. Okay? So, kilala niyo po ba to? Ha? Si Steve Jobs, kilala niyo? Hindi niyo kilala? Yung cellphone na touchscreen, siya ang nakalikha. Oh, siya ang founder ng Apple, di ba? So, mayaman siya, pero sa kanyang edad, nang siya ay yumaman, binawian siya ng buhay. Ang sinabi niya, meron siyang isang bagay na nalimutan. Yung family and life. Inubos niya yung panahon sa paghahanap ng pera. Nung nagtagumpay siya, nagkaroon siya ng sakit na pancreas cancer. So ngayon, halimbawa, sinabi ni Steve Jobs sa'yo, pwede ba? Sa'yo na lang yung billion dollar kong pera, tapos isama mo na rin yung cancer ko, pancreas, sa'yo na rin. Payag kayo? Siyempre, di kayo papayag, di ba? Ay, hindi na lang, sa'yo na lang yung pera mo, di ba? So, ibig sabihin, ang mas mahalaga sa kanya na discover niya yung buhay, pero huli na. Okay? Late na. Kaya si Alexander the Great, sabi niya, nung siya ay 3 hiningi, sabi niya, kapag namatay siya, sabi niya rito, binili niya sa kanyang mga general, unang magdadala sa kanya, best doctor. Magdadala ng kanyang coffin. Sabi niya kasi, Alexander replied, I want doctors to carry my coffin to show that even the best doctors are powerless to cure in front of death. Even the best doctor, hindi niya kayang i-extend yung buhay. Tama po? Pangalawa, sabi niya, yung wealth. Sabi niya, pagka namatay ako, yung wealth, sabi niya, I want the road scattered with my wealth, so everybody can see the riches and gain on earth will stay on earth. Hindi madadala pag umalis. Tama po? Pangatlo, sabi niya, leave my hanging in the wind for everyone to see. Ibig sabihin, dumating siya ritong walang dala, aalis siyang walang dala. Yun yung pinagpaguran niya sa buong panahon, subalit iniwan niya sa mundong ito. Okay? Kaya, wag mong ipagyabang ang kinabukasan, sabagat hindi mo alam ang dadalhin ng isang araw. Hindi nyo alam kung ano mangyayari bukas sa darating. Di ba? No one knows. Si Kobe Bryant, kilala niyo ba to? Kaya kung kasama yung kanyang anak, halimbawa yung helicopter, sasakay siya, sinabi sa'yo, ikaw na lang sumakay sa helicopter na to, tapos yung kayamanan ni Kobe Bryant bigay sa'yo. Pero kaya lang, helicopter na yan, babagsak at mamamatay ka. Payag ba kayo? Siyempre, hindi rin, di ba? Hindi bali na. Pero sumakay siya nang hindi niya alam na ganun yung mangyayari. Tama po? Walang nakakaalam. Okay? Sapagat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, wala rin naman tayong madadalang anuman. Kaya sana maisip nyo na hindi lang pala ako dapat nandito para lang sa pangangailangan ng aking katawan. Tama po? Iniisip ng tao yung tagumpay, kasiyahan, kapangyarihan, pera, ito yung kasiyahan. Hindi po. Dahil sa mga bagay na ito, maraming tao ang dumanas ng maraming kalungkutan, problema. Tama po? Kaya kung hindi nyo makilala ang Panginoon, tapos ganito ang buhay nyo, ito lang iniisip nyo, mas napakahirap. Tama po? Mabuti nga may church dito na napuntahan nyo at tamang ebanghelyo. Marami pong maling ebanghelyo ngayon. Kaya mabuti nandito kayo nakinig. Okay? So, darating yung araw, okay? Darating din yung kamatayan, di ba? Yung kamatayan ay pagkahiwalay. Okay po?
Ganito lang yung buhay. Kaya wag natin kalilimutan. Tama po? Huwag niyong kalimutan na hindi yan ang purpose ng Diyos sa inyo na pumunta rito. Yung purpose ng Diyos, kaya kayo dinala rito para malaman nyo yung daan ng kaligtasan ng inyong mga espiritu. Of course, sa una, yung purpose ay yung para sa bagay na katawan lang. Pero ngayon, yung pagpunta nyo ba rito, sa kagustuhan nyo lang, maaari inalaw ng Diyos sa inyo, di ba? Dahil di naman lahat nakakapunta rito. So, ganun lang yung buhay. Birth, study, exam, job, marriage, success, retire. And then, after that, death. Okay? Kaya ho, okay. So, yung last na question ay iwan ko po sa inyo. Yung tanong, saan mo nais gugulin ang iyong buhay na walang hanggan? Okay. Sana ay meron kayong malakas na conviction malaman kung saan kayo pupunta. So, kung meron kayong ganong malakas na pagnanais na malaman, masasagot naman kayo ng Biblia. Pero kailangan yung makinig ng maayos. Tama po? Dahil yung pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at yung pananampalataya ay mayroong kaalaman, history, evidence, facts tulad ng mga narinig ninyo. Tama po? So, ito po yung unang session. Kaya, I hope na tapusin po ninyo yung Bible seminar. Tatapusin niyo po? Ha? So, pag hindi niyo po tinapos, hindi po kami ang mawawalan. Tama po? Hindi po yung salita ng Diyos ang mawawalan o ang Diyos, ikaw ang mawawalan. Ikaw ang tatanggap ng parusa o judgment, hindi naman ang iba. Tama po? Kaya I pray na tapusin niyo yung Bible seminar sa loob ng 3 araw. 3 days po, di ba? Okay, so tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa araw na ito. Inihingi po namin na bigyan niyo po ng puso na nagnanais na makaalam ng katotohanan ang mga nakikinig, lalo na po yung mga nakadalo ngayon na naimbita. At nawa po samahan niyo po kami hanggang sa matapos po sa araw na ito o yung mga session. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much po. All right, thank you, Pastor. Please give a round of applause for Pastor for session 1.